Father in heaven, thank you. Ngayon mo kaming gihatagan niini nga time, the freedom to study your words. And I pray nga ikaw ang maghatag na mo, O Diyos, sa kaalam nga mong gikinahanglan. Because in our own understanding, we don't have the capacity to understand your words. And so I pray and plead nga imong Holy Spirit mo, imuon nimo nga mutudlo ka namo, maghatag namo og wisdom, aron mas ma-open among eyes, and mas among ma-understand ang word nimo for us tonight. Salamat, O Diyos, nga ikaw magatago ka nako sa imong cross, that you alone will be lifted up again tonight. In Christ's name I pray, Amen. Ang atong mensahe karon ni Gala, mag-focus ta sa Mark chapter 4 and 5. And this is just a quick message nga atong tun-an. Di na ko ni-detail, but magkuha tag mga wonderful nga scenario, mga points din sa story. Sa Mark chapter 4, verses 35 to 41, and then Mark chapter 5. Kabalot nga sa panahon ni Kristo, kani nga chapter sa Mark chapter 4, makita ni mo diri kung yung basahon ang chapter 1, sa verse 1, ingon diri, and he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. So, magginahimo ani mga great multitude, aning panahuna, nga sila nag-gather together. Ingon din sa verse 2, and he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine. So at this time, nag-teach si Jesus og mga parables, iyahang doctrine sa mga tao, including ang iyahang mga disciples. So this time, may imagine Gala, nga ang iyahang mga disciples naa diha na minaw sa diha nga nag-preach or nag-teach si Jesus. And notice Gala nga naay mga great multitudes nga kauban, and even mga Pharisees nga naa dito nga andam nga mo criticize kang Jesus Christ. Now notice, sa verse 36, din ako i-detail kung unsa yung ipang-mention, actually ang giteach ni Jesus this time, iyang giteach about the parable of the sower, nga siya ang sower nga nagplant sa mga seeds sa mga lahi-lahi nga ground. And then nag-teach siya about sa mustard seed, the parable of the mustard seed, nag-teach po siya sa different ground hearers, nga lahi-lahi ang pag-receive sa mga tao na ilalahi nga mga hearts nga mo receive sa word or sa gospel. So imo makita diri nga while Jesus was teaching, iyahang mga disciples is naa didto kauban sa mga great multitudes nga naminaw niini nga doctrine. And notice Gala, I believe nga sa diha nga naminaw sila ani nga word, I believe mag-inspire ni sa ilaha. Mag-inspire nga mosunod kang Jesus bisag asa mo adto si Christ. You know, when you taste the very words of Jesus, sa diha nga imuha siyang matilawan higala, mag-inspire kanimo, mag-motivate ni kanimo nga mas mosunod pa ka sa iyaha. Amen? So the Word of God will always inspire us to follow Him bisan asa siya mo adto. And maghatag og longing to hear more sa words ni Jesus. And so yang mga disciples sigala, maugid ni ilahang ginahandom nga bisan asa mo adto si Jesus, gusto sila mo sunod, and not just only mo sunod, gusto po sila maminaw sa iyaha nga mga teachings. And so, ang nahitabo igala, after nga nag-teach Jesus sa mga multitudes, ani nga mga doctrines, ani nga mga parables, gusto siya mag-rest. Tungod sa ka-busy sa day, tungod sa grabe nga pag-teach niya throughout the day, gusto siya mag-rest. Gusto siya makaamgo og nindot nga pahulay. And so iyang gipili ang other side sa Galilee, kining gitawag nga Gennesaret nga place. Nga dinhi, kining Gennesaret, dili kay siya, wala kayo mga Hudyo ani nga dapit. And then, gusto siya nga dito siya mag-rest for a while. And so, kinahanglan sila mo cross sa Galilee, sa Sea of Galilee, para makaabot sila dito sa gitawag nga place nga Gennesaret. And so, ang sinitabo, sa verse 35, ingon din diri, 36. Ako lang unahon sa 35, ingon diri. And this same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side, which is ang katong Gennesaret. And then 36, and when they had sent away the multitude,
They took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. 37, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. 38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Before na ko ipadayon higala ang pag-read ani, kung yung basahon sa Desire of Ages, it's so amazing, nga sa diha nga may cross na sila dito sa place nga Gennesaret, sa diha nga may sulod, unsa na sila, may sakay sa baruto, or sa bangka. Sa diha nga may sakay sila higala, peaceful pa kaayo ang palibot. Nindot pa kaayo ang kahimtang sa panahon. And then sa diha nga nakalingkod na sila sa baruto, Jesus fell asleep. Nihigda siya and then nagpahulay. So at this time, while sila nag-travel paingon dito sa other side, si Jesus natulog sa bangka. Dito pagid siya sa likod sa bangka. And notice igala, nga sa diha nga nindot pa kay ang kahimtang, and imagine nga kining mga disciples, they were master fishermen. Kini sila naay mga experiences unsaon nila pag-atubang ang lahi-lahi nga storms sa ilahang pagpangisda. And so they had their experience, their past experiences, unsaon nila pag-solve ang problem kung maabot ang storm. And so at this time, sa diha nga may panaw na sila paingon sa other side, niabot ang gitawag nga storm. Usa ka storm higala, nga murag nisudlan ang ilahang nga bangka, unya murag maunlod na gyud ang ilahang nga bangka. And at this time, sa sige nilag paningkamot nga hubsan ang bangka, ilang paningkamutan nga dili gyud maunlod ang bangka. And remember, they were experienced fishermen. Nasa na experience, ang ilahang skill siguro, ang ilahang mga past experiences, ilahag yung gigamit tanan para lang gyud nga dili maunlod ang bangka. Kini nga storm, akong ma-imagine, kung imong basaw ng Desire of Ages, nga kini siya nga storm, kusog kayo nga storm at this time. Nga grabe gyud ang kahadlok sa mga disciples nga maunlod ang ilaha nga bangka. And what amazes me while I'm reading the Desire of Ages, Peace Be Still nga chapter, sa diha nga nagsigi silag paningkamot to save themselves. Nikilat. Pagkilat higala, ilahang gipangita si Jesus. It's dark. Wa nila nakitaan si Christ. But sa diha nga mikilat higala, nakita nila ang face ni Jesus nga even one small unbelief o tumult, wala gyud higala nila makita sa face ni Jesus. Ang face ni Jesus puno og kalinaw. Puno og peace. Even though grabe na ang pagtuya-tuya sa bangka, Jesus was at peace in the midst of storm. And then, sa diha, nga wa na gid sila mahimo silang kaugalingon, they cried out. Ingon sila, Master, carest thou not that we perish? And then continuing, 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Higala kayo mo tan-awon ang story, makita nimo nga ang mga disciples, they were so afraid, naningkamot sila nga isave ang ilahang kaugalingon. Naningkamot sila nga ma-solve nila kining storm nga lang giatubang alone without the help of Jesus. They forgot Jesus ani nga time. Nga unta muduol sila kang Christ as their master nga maoy mutabang nila panahon sa storm. And so Ellen White then commented on this. Ingon siya, sometimes the experiences of the disciples was also our own experience. You know why? Because many times, in the time of storms atong kinabuhi, we forget God. Sa panahon nga natay dagko kay nga problema higala, sa panahon nga grabe na ta kalubog sa mga guilt, sa panahon nga grabe na gid ang atong pagsulay nga atong giatubang, then pagdili pagid kay lubog kayo, sa panahon wa pagid ta niabot sa punto nga wa na gid tay ikabala nga pwede ma-solve ni nga problem, we don't run to Jesus.
Maorag yung panahon nga wa na gitay enough nga strength, wa na gitay enough nga solution. Murag at kita nga taong murag ato pang gamiton tanan nga mga resources tanan nga pwede nato nga gihuna-huna nga maka-solve ani nga problem before tamuran kang Jesus. And so with the disciples, they are so eager to solve the problem instead of running directly to Jesus. Higala, ako nakita kini nga story as a story nga mo relate gihapon sa atong life ni ining panahon na. Because maybe you have the storms in your life. Siguro naa kay dako nga storm sa imuha nga life higalang yatubang. I don't know your life personally tonight, but what I'm saying, kung naamang kay problem, kung naamang kay trials, kung naamang kay challenges ng ginatubang higala, kung naamang kay trouble nga imuhang ginatubang karon, I'd like to suggest, don't delay sa imuhang pag-adto kang Kristo. Amen? Don't delay. Ayaw padugaya, run to Jesus higala because Jesus is the only one that can help you in the midst of storm. Siya ra gyud ang makahatag sa tinuod nga solusyon sa panahon nga kita napuno sa problema and sa storms sa life. Jesus was with them as their great peacemaker. Niadtong bangkaa, wa na realize sa mga disciples nga naa didto ang creator of the universe. Naa didto ang creator of the world. Naa dito ang pwede mo command sa storm nga peace, be still. Nga pwede mo rebuke sa mismo nga iyahang gihimo nga nature. And so ato nakita igala nga ang mga disciples, kung imong balikan, they heard the words of Jesus. Tama ba? Nakapaminaw ba sila sa diha nga nag-teach si Jesus og mga parables? Yes. Nag-inspire ba ang words ni Christ sa ilahang life? Yes, nag-inspire. But higala, na point nga gusto ko i-emphasize. Many times, the disciples keep on listening the words of Jesus, but panahon gani nga dadon sila ni Christ to test of what they are hearing, then at that time, higala, wa nila na practice ang faith nga ilahang need nga unta kadtong ilahang nadunggan mo oy preparation to face the greatest storm in their lives. And so, kay imong tanawon karon sa atong panahon higala, we are like the disciples. We are listening the words of Jesus. We are reading the words of Christ. Naatay freedom to spend time with the Word of God. Naatay freedom nga mubasa. Naatay freedom nga maminaw sa iyang pulong. But I believe nga kini nga mga preparation katong ginahimo karon higala, kini nga mga time nga naatay freedom nga maka-spend og time sa pagbasa, pagpaminaw sa iyang pulong is just a preparation for the coming storm. It's just a preparation for the coming storm nga bisag unsa ka skillful karon, bisag pag unsa ka talented karon, those talents are not applicable at that storm nga maabutay. Amen? And the only solution and the only hope nga maabot na nga storm higala para ka mahimo nga secure ug maka-survive ana nga storm is you need to trust in Jesus. You need to trust in Jesus higala. And so the disciples, they were listening the words of Christ. But at this time, gitest sila ni Jesus sa Ginoo kung unsa gyud ang ilahang pagtuo sa word nga ilahang napaminawan. And so, padayon sa story higala, it's so amazing. Sa diha nga niingon si Christ, peace be still. They were so amazed. Ingon silang, unsa man nga klase nga tao nga bisag ang wind, bisag ang storm, mutuo kaniya. And then grabe ang ilaha nga peace at the time nga ilahang nadawat because sa gihimo ni Christ, because ilahang na witness mismo sa gihimo ni Jesus. But you know what? Human ato nga experience nila. After ato nga experience, naabot ang buntag, hapit na marabuntag niya, abot na sila sa other sides sa Galilee, dito sa Gennesaret. And sa Mark chapter 5, another account nga ma-amaze ka pagayo. You know why? Kay fresh pa nila nga na-experience ang power ni Christ.
Amen? Fresh pa nila nga na-experience and nakatestify sila mismo nga the greatest helper in times nga doon ay mga troubles is si Christ. Ilang experience dito sa boat. And then, after another nga event nga nahitabo. Sa diha nga grabe lang experience, nindot kilang experience, siguro I could imagine nga sige slag hinisgutay nga wow, grabe to nga experience nato. So it's so fresh to them. And then sa Mark chapter 5 verse 1, giingon diri higala. And they came over unto the other side of the sea into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit. Now, in another verse, in another chapter higala sa Matthew, I guess, two men, duha ka mga lalaki nga na-possessed with demon, ang nisugat ngadto kanila. And so you can imagine the disciples, grabe ang ilahang experience that night, and then pag naog yun nila sa bangka, gisugat sila aning duha ka mga tawo nga possessed with demons. Kung imong basahon sa Desert of Ages, ang ilahang mga hitsura ani, di na gyud ma-picture ang humanity sa ilahang life. Grabe na gyud kamangtas, gapula ang ilahang mga mata, and then grabe ang ilahang mga lawas, gasamad-samad, di na gyud ma-control. And so mao ni ang nisugat ngadto kanila, sa diha nga gisugat sila higala, you know what happened? Verse 4. Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. And so kayo mong basahon ang komentarya ng Desert of Ages, grabe ang picture nga gi-describe ni Ellen White. And then giingon dito, nga sa diha nga gisugat sila aning demon-possessed men, nga murag kaunon sila, murag patyon sila. And then the disciples run. Nanagan sila, and because wala, gabi ang ilang kahadlok nga nagsige na sila panagan, and then na-realize nila higala nga sa ilang pagdagan out of fear, they realize nga naay kulang sa ilaha nga company. Kabalo mo kinsay kulang nila? Kabalo mo kinsay kulang nila? They keep on running away from that demon-possessed man nga murag grabe mo pasakit nila, and sa ilahang pagdagan igala, na-realize nila nga wala di ay si Jesus sa ilahang side. And then they notice nga si Jesus was standing in the very presence of that demon-possessed man. Sa diha nga nabasa ko na higala ako nga wow. Akong na-reflex akong kaugalingon nga. Kay naay duha ka mga character diri higala. I mean tulo. Naa si Jesus, naa ang demon-possessed man, unya naa pod ang mga disciples. Now kay imong tan-awon ang ilang mga background, ang mga disciples, they were the people nga sige og paminaw sa word of Christ, right? Kung imong imagine sige basa og Biblia, or kung atong i-relate karon sa atong panahon, sige basa, sige simba. These are the people nga grabe ang ilahang commitment nga musunod kang Christ. And then higala sa diha nga nagsige sila paminaw, they went together with Jesus, and then the moment nga gidala sa nila ni Christ, ana nga event, they ran away from Jesus. Midagan sila palayo kang Christ. And so na-imagine ako igala nga, sometimes ingani ang akong kinabuhi. I kept on listening the words of Jesus, but sa panahon gani nga dadon ko niya sa usa ka experience nga matest ang akong faith and trust sa iyaha, I ran away from His presence. Would it be possible nga siguro sa atong own experience, ingani pod ang kakahitabo? Nga sa panahon nga we long to be with Jesus, and ang gidalatan ni Christ kung asa ta niya dadon, siguro sa mga storms nga atong atubangon higala, and then because it's too much for us, we run away from Him. And because we are afraid of what is about to come, we run away from Jesus. Higala, the disciples long to be with Jesus. They long to listen God's word. But ang words nga ilahang nadungog, nga maunta mag-prepare sa ilaha sa mga coming storms sa ilahang life,
wala nila na exercise, wala nila na himo nga part sa ilaha nga life. And so, they miss Jesus at the time. And so, nag-question ko sa kagalingon, nganong nagpabilin man si Jesus adtong demon-possessed man? Nganong wa mong po siya ninilagan? Well, siguro ang tubag na to, because Jesus is not afraid. Wa siya nahadlok atong demon-possessed man. Well, nganong naaraman siya dito nagpabilin, nag-atubang sa demon-possessed man. And one of the reasons, Igala, because if you read the Desire of Ages, nakita ni Jesus nga kining demon-possessed man needs deliverance. Amen? And so, ang pag-adto ni Christ dito, pag-atubang niya sa demon-possessed man, wala siya nidagan because He loves that demon-possessed man. Gusto niya i-deliver ka ng demon-possessed man. Gusto niya mahatagan og peace because this demon-possessed men were so troubled by legions of devils. Grabe ang ilahang giatubang. Di na sila makakontrol sa ilahang kaugalingon. Grabe ang ilahang nga experience. Dili sila makatame sa ilahang kaugalingon. Gani, higala, the devil controlled them. And so gusto ni Christ nga i-deliver ni siya. And so the reason why nga nung wala ni biya si Christ, because these demon-possessed men were precious in the eyes of God. Amen? Precious in the eyes of Jesus. While the disciples were running away because the demon-possessed men, they don't consider it as precious in their lives. But for Christ, every soul is precious in His eyes. And so yung gihimo igala, iyahang gideliver. You know the story. Sa diha, nga nidagan ang demon-possessed man ni bow down. The Desire of Ages tells, nga sa diha, nga may raise ang hand ni Christ. Nisulti si Christ. Ni-penetrate ang light dito sa darkness nga naaning demon-possessed man. And they long to be free. And sa diha nga naglong sila nga ma-free higala, sa diha nga mo sulti nung sila, midagan sila dito sa tubangan ni Christ, mi bow down, unya sa diha nga sulti nung sila is the demon speaking. Nga niingon, ingon siya sa verse 7, and cried with a loud voice and said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. This is the demon speaking. And so higala at that time, you know the story, gideliver ni Christ kining demon-possessed men. And naayo sila sa ilaha nga kahimtang. Or I could say, nga nahatagan sila peace sa ilahang troubled soul. And so it's the presence of Jesus, ang pag-adto ni Christ, naghatag og peace ngadto sa kasing-kasing, sa kinabuhi, sa demon-possessed men. So what's the point? The point is this. Higala, I don't know if we, personally, kung kita higala, na-control pod ba sa kaaway? Or basig kita higala na-control sa pride? Or basin kita na-control sa selfishness? Or basin kita na-control sa mga characteristics of the enemy nga mauni ang nag-trouble ka nato higala? Mauni ang naghatag og unrest sa ato ang kinabuhi? Siguro na-troubled ta sa atong pagka-negative thinker. Siguro na-troubled ta sa atong libakiro. Siguro na-control ta aning tanan higala. But I'd like to tell you, if Jesus comes to your heart, these troubles will be gone. Kining tanan higala, mahatagan og kalinaw. Amen? Ang imuhang soul, nga na-troubled sa tanan nga mga guilt, sin nga imuhang nahimo, Jesus can provide perfect peace in your life. And so sa diha nga nag-raise si Jesus, the same hand nga nag-raise panahon sa storm, nga napakast away niya, napahilom niya ang storm, napakalma niya ang storm, the same hand that raised in that demon-possessed man, nga nagpakast out atong mga demons, og nahatagan og peace ang kadtong mga tawana. Higala, I'd like to tell you something tonight. If you need peace, you need Jesus. If you need peace, you need Christ. If you need that perfect peace, you need Christ nga mapuyo sa inyuha nga kinabuhi. So,
Ay mga points nga akong gusto i-share sa inyo, higala, before I close. In the midst of storm, peace be still. You know why? Because Jesus is our only hope. In the midst of storm, peace be still. Jesus is our only hope. Amen? Ingon sa Isaiah 43, 2 and 3, higala, nga even though mupasta sa river, even though mupasta sa water, even though mupasta sa fire, we will not be burned. Because why? I will be with thee. Jesus would be on our side. Jesus would be on our midst. Sa diha higala nga atubang taan nga mga crisis, ang atong only hope is Jesus. Noah and his family, sa diha nga misulod sila sa ark, sa diha nga nagrabe kakusog ang bagyo atong panahon na, the worldwide flood nga hitabo higala, Noah and his family was in the ark, and then at peace sila because Jesus was with them. Ang Ginoo nagkauban ngadto kanila. And then Shadrach, Meshach, and Abednego, at peace sila sa fiery furnace because they knew kung kinsa ilahang gituuhan. Amen? They know whom they believe. They know that Jesus will be with them, higala. Daniel in the lion's den was at peace because of his faith in Christ. And so if kini mga Bible characters at peace, tungod lang sa one reason, because they know whom they believe, and this should be supposed to be our experience on the coming crisis to come. We need to know Jesus more deeper than before, kay para maandam ta sa coming storm. Ingon sa Desire of Ages, higala, whether on the land or on the sea, if we have the Savior in our hearts, there is no need of fear. Amen? If Jesus will be in our hearts, there is no need of fear. Living faith in the Redeemer will smooth the sea of life and will deliver us from the danger in the way that He knows to be best. What a powerful promise. And so number 2, higala, in the midst of doubts and fears, peace be still. God's promises are sure and certain. Kung unsa ang gisulti sa Ginoo, kung unsa ang gisaad sa Ginoo, higala, that's certain and sure. Kung ingon siya, nga be still and know that I am God, then be still and let God move. Let God work. Ingon diri higala, faith grows strong in earnest conflict with doubt and fear. Kano sa daw mas mo strong ang atong faith, mas ma-develop nga mo strength ang atong faith? Ingon diri higala, ang faith daw kuno mo grow strong in earnest conflict with doubt and fears. Diha pinaka the best i-practice ang faith aron mas malig-on pa panahon nga nagduha ta, panahon nga na-experience nga nahadlok ta, panahon nga uncertainty ang atong ginaatubang higala, then faith is the best thing to exercise at that time. And number 3, in the midst of hopelessness, peace be still. Jesus is our great deliverer. Sa demon-possessed man nga akong gi-share kanato nini kagabion na higala, na ako yung quotation nga giganahan while I'm reading the Desire of Ages. Kaysa diha nga gi-explain nila dito higala nga ang power ni Satan makita nimo aning demon possessed man. Makita na gid nimo ang iyahang effect. But here's what our prophetess says. Ingon siya, even the power of demons is under the control of our Savior. Amen? Wow. Even the power of demons is under the control of our Savior. And notice here, and the working of evil is overruled for good. What a powerful quote, higala. Even the power of Satan is under the control of our Savior. And kung grabe ang iyang pagdaot anang tawhana, then God makes it a blessing para sa uban. Kabalo man siya nahitabo, sa diha nga na-change tong demon-possessed men, they become the first missionary in that area. And then nag-testify nga God is powerful. Amen?
nga si Jesus ang nag-heal siya. So nahimo sila nga blessing nga at before grabe gi-control sila sa kaaway, but sa panahon nga niabot si Jesus sa ilang life, they become the great missionaries in that area. Nahimo sila nga great blessing. Nahimo sila higala nga instrument ni Jesus for good. Friends, ingon diri sa usa ka another nga quote, the only safeguard against his power, the power of Satan, is found in the presence of Jesus. Asa na ito ma-experience ang pinaka-safe ni higala? Well, in the presence of whom? Jesus. Remember higala, walay lain nga safety karong panahon na. The only safety place is in the presence of Jesus. Diha sa iyang presensya atong mabatunan ang pinaka-secure nga kinabuhi. And so, before I close, I'd like you to remember these points. In the midst of storm, be still and know that you have God. You know why? Because during that time, during that storms of life, it is man's opportunity to exercise faith in the promises of God. In times of storm, it is our opportunity to trust the Lord fully. Amen? And next nga point, during the storms of life nga maabot sa imong kinabuhi, during the storms of life, it is God's opportunity to reveal Himself to you and me of who He really is. At that time, pwede niya ma-reveal ang iyang kaugalingon nga I am the peacemaker. Diha nga time, pwede niya ma-reveal iyang kaugalingon nga I am the deliverer. I am the problem solver. At that very time of our lives, that's the very time that we will know Jesus more. Nga di nato mailhan sa panahon nga haruhay ang atoang kinabuhi. And so hopefully, in times nga mabot ang storm sa atoang kinabuhi, we will just simply say, Lord, I will silently submit and be still because I know you've been working sa akong life. Nga mas ma-develop ang akong trust and faith kanimo. Because, friends, our experiences, ang simple nga test, ang simple nga trial nga atong giatubang, were just test of what we are about to experience soon in our very lives sa panahon nga mabalik na gyud si Kristo. And so, peace be still. If you have troubles tonight, peace be still. We have Jesus, our greatest helper. Extend your arms, extend your words to Him. Lord, help me to be still in the midst of storm. Is that your desire? Nga kamo muhangyo sa Ginoo nga Ginoo kung mabot na nga pagsulay, mga problema, mga storms, guilt sa sin, troubled sa pride, help me to be still because I know you're working out nga ka ako mahimo nga fully mo trust nga na kanimo. If that's your desire, would you mind to raise your hand? Kung ikaw naghandom niya na higala nga matagaan kag peace sa Ginoo karon nga gabi. Let us pray as we close. Father in heaven, thank you that you have been giving us these words tonight that would prepare us for what we are about to experience in the near future. We ask for your help because in reality, Father, we are lack of faith. We are lack of trust to your promises. And so please help us that you will teach us how to trust you more. And in times that you will send us to different trials and you will allow us to experience these different trials, teach us to trust you more and to increase our faith in you. Thank you so much for helping us. And thank you so much for the promise that Jesus is our only security and Jesus is our only peace in the midst of storm. So please help us to be silently submitting our lives to you tonight. In Jesus' name we pray. Amen.